Hindi, naalala ko no'n nung nag-take ako ng course, na pumasa na ako. Parang nung pagkapasa ko parang yung nangyari sa'kin, do'n na-realize mo na gano'n kalawak, yung parang pumasok ka lumabas ka ng pinto, na ito pala yung fitness, hindi pala ito. Ang lawak, napakaraming branches niya. Mo dun sa pintuan nga na sinasabi mo, pagpasok mo dun, kailangan i-explore mo lahat. You have to study, continuous study din talaga. Exactly. And most importantly, listen to the needs of your clients. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RG. Okay, nandito tayo ulit sa ating isa pang episode ng Kwentuhang Kalusugan. Pag-usapan natin ngayon, Coach Louie, yung personalized programs based on goals. Okay, diba? Very important yan. As personal trainers, tayong dalawa, di ba? Oo. Kung paano ba tayo nagbibigay ng mga programs? Pare-parehas ba silang lahat? Baga first client to the last client, pare-parehas ba yung binibigay natin? Hindi, di ba? One program fits all, Baga, ano yan copy-paste na Copy-paste. di ba? So, huwag na natin pahabain itong ating introduction. Simulan na natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay, Louie. So, ano ba yung based on goals? Louie, paano ka bang gumawa ng program? Ayun, lagi naman sa kliyente natin, bago tayo mag-start ng programming, meron tayong interview sa ating client. Goal assessment, di ba? Goal assessment. Hindi lang goal assessment. Lahat, di ba? O, tama. Ano yung goals niya, activities niya, lifestyle, mga limitations, mga may injuries ba siya, medical histories, di ba? Pero, pinaka-importante nga ron, yung goals, di ba? Paano ba i-design yung isang program according to a person's need? Yung goal ng client, not the trainer's goal. Not the trainer's goal. Kasi marami nangyayari ganun. Porket yung trainer mo is bodybuilder, sige, tayo, bodybuilding tayo. Sabi ko nga, Coach Louie, madalas kong sinasabi din sa mga dati kong nakakwentuhan na trainers. Kasi masyado silang focus sa bodybuilding. Sabi ko, bodybuilding is just a quarter portion of fitness. Sabi ko, so it's not even a quarter, baka nga, di ba? 1/8 part of a fitness lang. Ang dami-dami ang lawak. Napakalawak. May sports, may powerlifting, merong performance, dami, may rehabilitation, di ba? Nabanggit ko lang, Coach RG, naalala ko noon nung nag-take ako ng course, na pumasa na ako. Parang nung pagkapasa ko, parang yung nangyari sa akin doon na-realize mo na gano'ng kalawak, yung parang pumasok ka lumabas ka ng pinto, na ito pala yung fitness, hindi pala ito. Ang lawak, napakaraming branches niya. Pero mahirap kasi doon sa mga ibang mga baguhan trainers, di ba? Siyempre, kung ano yung tinuro sa kanila, ayun lang yung alam din nila. Pagdating mo doon sa pintuan nga, na sinasabi mo, pagpasok mo doon, kailangan i-explore mo lahat. You have to study, continuous study din talaga, Coach RG. And most importantly, listen to the needs of your clients. Pag sinabi ng client, ang initial goal ko is to be strong. Diba? Sabi ko, parang nine-neglect niya yung aesthetic part. Gusto lang niya lumakas. Diba? So, kailangan magbigay ka ng program according to that goal. Strength training. Iba yung for strength, iba yung for toning, iba yung for weight loss, iba yung for this, for that, for rehabilitation. Personalize. Hindi yung ipapagawa mo lang sa kliyente mo kung ano yung pinagawa mo doon sa first client ko hanggang doon sa mula alas 8 ng gabi, copy-paste na lang lahat. Diba? Yan, nawawala na yung salitang personal trainer. Tama, nawawala na yung personalized diba? Part. Ano yung napanood mo doon sa isa, maganda to. Hindi tayo. Copy-paste, diba? Copy-paste na nangyayari, diba? Tama. So, ano ba importance doon, Coach Louie? Diba? Ang pinaka-importance doon para sa akin is yung satisfaction ng kliyente. Kasi na-address mo yung needs niya. Na-address mo yung goals niya. O, diba? Coach Louie, siguro, direct to the point na tayo. So, paano ba tayo mag-program, Coach Louie? Ano ba yung mga example ng mga goals, Coach Louie, na binibigay ng kliyente? Karamihan, ang majority, weight loss talaga. Diba? Oo. So, yan yung number one na laging, yung sa exercise, actually, kahit sa Pilipinas, ganun din Diba? Ang weight loss, mga babae, weight loss talaga sila Ang weight loss naman, para sa akin, lagi kong dinidiin sa kanila na they need to fix their lifestyle first, behavior first. Kumbaga, sabi nga nila, ang exercise is more linked
on towards wellness na ngayon, not weight loss. Weight It helps a little, tsaka it helps on the maintenance part of the weight loss, of the lost weight, ha? Yung hindi ka nababalik doon, no? Kaya ako pag weight loss, general fitness lang siya, diba? General General fitness. fitness lang. Bigyan mo ng full body workout, ganyan. Lahat, i-address mo, kailangan balance. Balance yung, balance yung pushing, yung pulling, strength, ganyan. Hindi yung address mo yung posture, balance yun. Tapos educate mo lang about their nutrition. Nutrition. Kaya nga ako, Coach RJ, pag sinasabi ng weight loss, sabi ko, weight loss is not really happening here in the gym. It's happening in the kitchen. Parang yung six-pack, di ba? Six-pack is made in the kitchen. Yung weight loss, kumbaga, end product siya nung exercise na gagawin mo di ba? Kasi minsan, yung confuse yung client kasi pag mataba siya, gusto niya talaga weight loss Pero hindi niya na-realize na ano ba yung problema mo? Bakit ka tumataba? Diba? Ano yung dapat nating ayusin? Kasi minsan yung client, nakapokus lang siya na gusto niya mag-weight loss Hindi niya, which is importante na magkaroon ng weight loss. Pero ano ba yung mas importante dun sa weight loss? Diba? Hindi nila alam, meron pala silang underlying, like for example, metabolic disorder. Diba? Kaya sabi nga nila, you don't get fat and then get sick. No, it's the other way around. You get sick, then you get fat. Di ba? Nauna yung nagkasakit ka muna, hindi mo lang alam. May sakit ka. Meron ka palang metabolic disorders, may type 2 diabetes ka, insulin resistant ka. Di ba? Kaya ako, kapag ganyan ang goal, number 1 is weight loss. General fitness lang. Okay, ganito. Ganyan. Tapos explain mo yung weight training, yung effects of weight training. Kala ng mga iba, pag pinagbuhat mo, hindi naman weightless to bodybuilding to Hindi po. That means, kung gusto mong tumaas yung metabolism increase your metabolism ng client mo. Kasi gusto mong effects yung body composition niya. Lagyan siya ng muscle, bawasan yung taba niya. So, yun yung ginagawa ng weight training. So, yun. Pag weight loss, nagpapa-weight train pa rin ako, Coach Louie. Hindi lang masyadong mabibigat. Hindi lang. Pero kailangan ma-challenge pa rin yung muscle. Napaka-importante, di ba? Pinag-usapan nga natin yung BMR, di ba? Ano yan Isa yan sa mga nakakataas ng BMR, yung weight training. Number Basic 1 talaga, ultimate fat burning tool, di ba? Muscles. So, kaya nga, Coach RJ, mapapansin mo sa client natin. Like, for sure, na-experience mo yung mga client natin, yung mga long-lasting client natin. Di ba, nung in the beginning, yung pagpunta sa'yo, weight loss. Mapapansin mo ngayon, iba na yung goal nila, di ba? They want to become strong. Di ba? Weightlifting na, di ba? Postural improvements, di ba? Kaya ako yan ang pinapromote ko, Coach Louie. More on a function. Functional talaga. Function. Kapag weight loss na sabi sa akin, okay, ganito. Ayusin natin yung diet mo. Yung insulin resistance na problema mo, ayusin natin, tanggalin natin yung processed food mo, ganyan. Magbago ka muna ng lifestyle, pero unti-untiin natin para hindi mo paparusahan yung sarili mo. You will not hate yourself, di ba? Unti-untiin. More on behavioral para tayong psychiatrist. Ganun Yung exercise has nothing to do but actually, ang exercise, you can give anything for weight loss Pero I would suggest, give them weight training exercises and wag din masyadong yung mga uso ngayon na sobrang paguran ba? Cardio nga di ba? Actually, marami nag-lose. Mag-diet lang, lalo sa Pilipinas, alisin nyo yung rice, tapos mag-cardio kayo ng mag-cardio. Weight loss na yan Pero alam mo, Coach Louie, isa sa mga common mistake ng mga ibang trainer din, yung mga common mistake ng mga ibang, especially kapag yung mga hindi pa masyadong experienced sa personal trainers, ang pinaka-objective lang nila, pagurin yung kliyente. So, regardless of what goal na ibigay sa kanila, ang objective is pagurin. Pagpawisan lang sila. Ganun lang. Hindi ba nila naiisip na itong exercises na binibigay nila increases cortisol? Tumataas ang stress levels. Di ba, pinag-usapan din natin ni Mr. Robert Baranda about yung proper programming, yung tawag dito, yung VO2 max. Yung binibigay mo yung beyond the capacity of your VO2 client. So, not good. Pinapaiksi mo yung buhay. Kasi nga yung 6 billion heartbeats, Minamadali mo. Imbis na nare-reduce mo yung resting heart rate,
lalo mong pinapataas yung stress ng tao. Kahit na nakapahinga na siya, mataas pa rin yung tibok ng puso dahil stress na siya eh. Di ba? Ang taas na ng stress level, dinagdagan mo pa dahil doon sa pinagawa mong high level of high intensity level of exercises na talagang kahit nakapahinga na siya ng ilang oras, ang taas pa rin ang tibok ng puso niya, di ba? So, yun, para sa akin, talagang kailangan ma-educate din. Education talaga. Yung mga, natin, yung mga tao na hindi, the more the better, hindi po paguran lang yan. Yung exercise na you can never outrun a bad diet. Akala nila, ay, kumain ako ng burger. Papatayin ko yung sarili ko sa gym. Eto, nasa rope battling tayo. Kettlebell. Tire flipping. Sige, ito. Parang nakikita mo, very common to, di ba, sa mga trainer. Mga ibang trainers, nakikita mo, pare-parehasan. Martilyo dito, martilyo, tire flipping. Pare-parehasan. Kung anong ginawa sa unang kliyente, pare-parehasan. Nakikita mo, nandun lang sila sa functional area. Nakafocus. At to think, nakikita mo, itong kliyenteng hinahandle nila is beginner. Tapos binigyan ng mga ganong advanced courses. Advanced courses, di ba? Kaya ako, I still believe in basic talaga. You start on basic exercises. Yung talagang linear weightlifting muna. Single muna, muscle. Isolation, corrective exercises. Yan. Hindi ako naniniwala dun sa, pagurin ko na to. Sabi mo, yan, binayaran ako kasi kailangan pawisan siya. Dapat ma-explain natin mabuti to sa mga kliyente natin na hindi po ganun ang weight loss. Lalo lang silang tataba. It's not about yung training. It's not about it's more than making you sweat. It's not, yeah, exactly. Those are the right words. It's more than just making you sweat. Hindi po ganun. Kailangan, ano ba yung after effect ng program? Gumanda ba yung metabolism ko? Diba? Hindi ba tumaas yung tibok ng puso ko dito dahil sa hindi ba tumaas ang stress levels ko sa program na pinagawa sa akin ng kliyente ko? Kasi mga iba ngayon, yung mga babae, sabi nila yung mga peri to postmenopausal, Coach Louie. Ano yan hirap na hirap daw silang magtanggal ng visceral, ng fat, ng subcutaneous fat. Dahil, ang taas ng cortisol hormone sila. So sabi nila, ang pinaka-effective way to reduce fat for women who have high stress levels is not to give them high intensity. Kasi lalo mong dinadagdagan yung cortisol. Lalo mong pinapataas ng cortisol. So, kailangan hinay-hinay ang pagbibigay ng exercises dyan. Yung stress-free, pwede mong pagbuhatin na mabibigat. Pwede, di ba? Pero pagkatapos ng recover, kaya nga naman. Not to failure. Tayo, yan kasi yung maganda nga yung mabibigat. Sabi nga natin, nakaka-increase ng testosterone hormone, di ba? Which is kailangan pa rin sa babae, testosterone hormone. So, ganun. Balik tayo sa programming, Coach Louie. Weight loss. So, weight loss. Ako, sa akin, more on sa diet, lifestyle ko siya. Yung ina-address ko din. Tapos, magbigay ka lang ng basic na exercises. Huwag mong pataasin yung cortisol hormone dahil most of us are fat nowadays because of cortisol hormone, because of stress. So, pag weight loss, hinay-hinay lang po. Hindi po yan paguran. At saka yan, actually, sa akin, weight loss, yan yung pinakamadaling goals, di ba? Talagang right education lang, yung client. Exactly. It's the food. Yeah. Diba? That's the most important tool na, yung talagang understanding. Hindi po yan, ay, binayaran kita, dapat pagurin mo ako, patayin mo ako sa gym. Hindi po ganun. Hindi, talagang papatabain lang po kayo nun lalo dahil sa stress. Kala, ay, ganun kaya laki po ang impact ng cortisol hormone. Hindi po yan, pag pinataas nyo, kahit na anong pagod mo dyan, kahit na talagang hindi ka papayat. Hindi ka papayat. Pag pinataas mo yung hormone, yung cortisol hormone mo na yan. Kaya yung mga iba talaga, common mistake ng mga baguhang trainer, Coach Louie. Makikita mo, beginner, nakita ko yung mga pinagawa. Pinagta-tire flipping, pinag-islam ball, hindi na pinagpahinga eh. Kita mo, hinimatay na. The next day, hindi na makalakad. Hindi makalakad. O kaya hindi, kita mo, namumutla na, wala nang dugo, di ba? Out of shape. Beyond VO2 max na. Yung sinasabi ni Coach ni Sir Robert, di ba? Hindi siya properly designed yung program. So, yeah. May ma-add ka pa ba for weight loss, Coach Louie? Wala na, Coach Sergi. Kasi lagi namang magkasama yan eh. Education lang talaga. Education. Tapos, mapapansin nyo na yung tao, kapag nag-start na mag-exercise yan, ang kasunod niyan, laging kaakibat niyan yung pagkain eh. Pag nag-start ng exercise, inaayos mo yung pagkain eh. So, on the end,
kung gusto mo talagang mag-weight loss, you have to exercise, di ba? Di ba? So, exercise, 25% yan. 75% is your Totoo. lifestyles and food. Yan, hindi ko talaga siya diet. pinopromote for weight loss. Ako No. pinopromote ko siya for wellness. Sabi nga nila, Wellness. So, kapag daw ginawang pill, ang effect ng exercise is talagang billion-dollar company daw yan dahil sobrang ganda ng effect niya for wellness. Talagang gaganda ang itsura mo at saka mas for longevity, di ba? Pero for weight loss, it's not really for weight loss. For longevity, for wellness, mostly for sabi nga for maintaining the weight loss. Yan, nakakatulong siya sa pag-maintain ng weight loss. Kasi nga ngayon, madali na lang mag-lose ng weight eh. Yung nga lang, bumabalik din. Oo, yun Pagka-lose yung ng weight, how to maintain tataba it, din, di ba? oo. Sabi nga natin nung sa mga nauna nating podcast, napakarami ng mga mga gamot, mga Dali na lang, di ba? Ang mga iba nga, talagang nag-ano na sa pinaka may mga machine nang ginagamit, di ba? drastic. Saka yung drastic measures, mga talagang hindi kumakain. Oo. Yung mga ganun, nagka-crash diet talaga. Mapayat sila, Pero after the wedding, wala na. Boom. Wala na. kain, tapos balik sa dati. Yung iba, nagpapalagay pa ng mga balloon. Di ba? Yung Diba? mga Oo nga, di ba? stomach. Marami. balloon. So, kailangan lang natin, nga, Balik tayo dun sa weight loss, Coach RD. Yung programming natin doon. So, general, corrective exercise. fitness lang, general fitness lang talaga. Huwag masyadong paguran, elementary, basic. Huwag masyadong, papalakasin mo ng bawat isang muscle. Hindi yung mag-jump ka right away dun sa mga advanced courses, like mga functional activity na mga papagawa nila, ganun, mga ganun, di ba? So yun, weight loss. Ano pa ibang goals, Coach Louie? Mga goal-oriented. Bodybuilding. Bodybuilding, Yeah. magandang goal din yan, di ba? Isa naman yan. Yung mga ibang, gusto kong magpalaki ng muscle. Ano ba natin gagawin yan? Iba naman yan, di ba? Ang programming. Ibang programming naman yan. So, ano ba yung pinaka nagpapalaki ng muscle? Yun yung breaking and repairing. Di ba yung sinasabi natin? So, kailangan talaga natin i-address yung mag-weight training. Kaya ako, pag nagpapa-bodybuilding programs ako, I make sure, punit yung muscle, ganyan. Tapos, allow proper recovery din. Siyempre, kung beginner, siyempre, wag mo rin bigyan ng frequent, exercises. Kumbaga, lang, every other day, allow proper recovery. Kasi nga, it's all about breaking, repairing. Then, as you advance, pwede kang magbigay na ng split training para ma-address mo yung iba-ibang group ng muscles na, segment per segment, mas mas detailed na. Chest day. May upper chest, middle chest, lower chest, di ba? Mga push day, ganyan. Yan, bodybuilding is more on challenging the muscles. Diba? So, depende rin kung ilang beses sila mag-training, 3 times a week, diba? Or 5 times a week. Depende sa fitness levels. Level. So, tsaka make sure you educate them na ang muscle is built up of protein, so they need to eat protein for tissue repair, tsaka for additional muscles, ganyan, diba? So, supplementation, very important. So, basically, ang programming nun is focus on challenging the muscles and allowing proper recovery. Yun ang programming sa bodybuilding. So, yung TUT, yung tinatawag na TUT. Time under tension. Very important. So, that's why yung mind-muscle connection, squeeze. When you pull, you squeeze. Naramdam nila specifically yung muscle. So, yung first part ng mga beginners, educate them. Gradual increase of weights also. Kasi, yung iba kasi, pinupersa na kaagad yung mga kliyente. Oo nga. Then, pumapasok yung mga injuries. Kita mo, program, ang gusto ko, pagpalaki ng muscle. Sabi nung client. Tapos yung coach, halika rito. Magtaran tayo. Magmartilyo tayo. Lalaki muscle dito. Naging bodybuilding yan. Functional din. Functional, di ba? So, yan yung sinasabi namin. It has to be goal-oriented yung ating mga di ba? That's why yung topic natin ngayon, personalized program and according to goal, di ba? Parang ngayon. So, yun. So, bodybuilding, focus on breaking and repairing. So, as you advance, you split your program. Pakonti yung body part. Paganda yung segment per segment exercises mo, di ba? Kunwari, push day lang ako ngayon. Okay, chest, triceps lang, mga ganyan. Mga combination na typical bodybuilding. Control din yung bodybuilding. volume. Dahil nga, kaya ka exercise is
in order to fully repair after. Mm. Kasi yun yung magpapalaki ng muscle mo. Diba yung allowing full repair. Hindi yung recovery. chest ako ngayon, chest din ako bukas. Chest ako bukas kasi gusto ko lumaki yung chest ko eh. Diba? Puro chest. Wala recovery, diba? Hindi pwedeng chest ako ngayon, hindi pwedeng back ako ngayon, tapos back ulit, squats ako ngayon, squats ulit ako bukas. Hindi pwedeng ganun. Allow proper recovery. For beginners, whole body, pero every other day, allow proper recovery. Tapos, as you advance, split the program. Yun lang. May ma-add ka pa ba? Coach Louie, sa Very bodybuilding? important dyan sa bodybuilding, Coach RD, kasi nga maraming yung pamangkin ko, nag-start siya ng bodybuilding. So, alam mo yung mga kabataan ngayon, alam mo yung mga kabataan, pag nag-start ng exercise, palakasan yung mga yan eh. So, sabi ko sa kanya, you have to start lightweight and focus on your technique. Yung mind-muscle connection Very important is very pala. important. Yun, tama yung sinabi mo. Yung technique. Very important po yan sa bodybuilders. Bodybuilding. Yung form. Unlike sa powerlifter is talagang boom. You just bring it up, okay lang ang cheats sa powerlifting. Pero sa di ba, bodybuilding is different. Talagang TUT. Time under tension talaga. Kung gusto mong palakihin yung chest mo, kailangan feel mo siya sa chest mo, hindi yung tutulong ibang muscle, di ba? Or pag palakihin yung biceps mo, siyempre biceps lang nararamdaman mo, i-isolate mo, hindi yung tutulong kung ano-ano, lower back. Sa powerlifting or sa mga strongman programs, pwede yun. Mga talagang kahit, o kaya pull-ups na keeping pull-ups. Siyempre, kung keeping, ang objective mo lang, maitaas mo yung chin mo dun sa bar eh. Wala, hindi naman kailangan strict. Di ba? Function yun eh, di ba? Hindi ka tulad ng kapag nagba-bodybuilding, kailangan strict form mo. Kasi TUT, time under tension, dun sa lats, di ba? So, ganoon. Muscle ang pinaka-address sa bodybuilding program. Muscles. Paano pahirapan ng muscles, di ba? Yung mga high-intensity, bodybuilding programs. Mga rest pose, isometrics, yung mga rest pose, yung konti lang yung pahinga, drop set, giant set. Super sets, para sunog na sunog, di ba? Kasi nga, ang objective mo is break yung muscle. Break the muscle. Sunog na sunog. Nag-chest ka, press, tapos nag-flies ka, di sunog na sunog siya. Yun yung bodybuild. So, iba pang program, Coach Louie. Siguro, gusto ko maging sabi ng kliyente, toning naman. Toning. Siyempre, parang Shaping, di ba? Similar to weight loss to. Kasi parang more on fat loss, diba? Parang medyo similar yan, diba? Pero toning. In between siya ng fat loss tsaka ng bodybuilding, diba? Parang, ayan, diba? Yung mga basic na goal, diba? Basic na goal, tama. Weight loss, bodybuilding, and toning. Yung mga basic goals mo yan. Pag toning, para sa akin, education pa rin. Education pa rin. Very important ng education kasi ang fat loss is still made in the kitchen, diba? Diba? Kaya ano ba yung fat? It's reserve energy. You need to burn those excess energy. So, yan. So, it's very important to educate na actually basic program pa rin ang ibibigay mo dyan. Pwede ka pa rin mag-bodybuilding dyan, pero kailangan i-educate mo. Hindi lang katulad ng bodybuilding na talagang break and repair, di ba? Talagang overbreaking. Overbreaking sa bodybuilding, di ba? Talagang gusto mong punitin talaga para pag tapos kumain ka ng maraming protein para lumaki. Ang toning naman, hindi mo kailangan kumain ng ganung karaming protein, mag-overfeed, di ba? Para lumaki yung muscle. Ang kailangan mo lang is proper repair lang. Tapos, yung proper nutrition din, di ba? Oo. Tapos yung breaking, hindi rin ganun kapunit. Sakto lang na failure lang, di ba? Pwede ka mag-high reps na mag-high reps. Importante pa rin yung mind-muscle connection dyan. And right technique pa rin. To avoid injuries. So, bottom line, education pa rin. Education pa rin yun. So, yan. Hindi pa rin ako agree dun sa mga pinapagawa ng mga mga trainers nowadays, mga mga rookie trainers nowadays na cross shit. Ang tawag nila cross shit. Dahil kung ano-ano pinagagawa, pinag-mertuli yung battling dito. Tapos kung ano-ano pinagtatapon-tapon yung ganyan. Yeah, actually, yung mga yan, maganda yan eh. Functional yung mga yan. Functional activities yung mga yan. Pag yan ang goal. Ako na minsan, ganyan ako kasi yan ang gusto. Parang gusto ko mag-function ngayon. Kasi function yan. Yung tire flipping, di ba? Pag nagtrabaho ka sa isang, sa pier, ganyan, kargador. Function yan, di ba? O kaya nagtrabaho ka sa construction, function yan. Yung mga pagmamartilo na. Yan, kung yan ang goal, pwede, pagawa mo yan. Pero yung for toning, pagawa mo yan. Parang di pa rin ako ganun dyan. Sold
dun sa programs na ganyan. Education pa rin. Gusto mo mag-tone is mag-diet ka mabuti, lower your carb intake para bumaba yung fat, subcutaneous fat. Burn mo yung mga excess, di ba? So, ganun. So, ano pa ba ibang goals, Coach Louie, aside from Tony? Siguro sa akin yung performance naman. So, sabi niya, gusto kong, I want to increase my strength and endurance. Endurance. So, iba naman yun. Iba naman yun. Para sa ako, pag ganun, nagpo-focus ako sa function talaga. Pushing, pulling, ganyan ang program ko. Pushing, pulling, para para ma-improve yung pushing. Ano ba yung mga normal na function na gusto mong improve yung strength, di ba? Yung pushing, yung pulling, di ba? Tapos yung mga squatting, deadlifting. I focus more on compound lifts. The big lifts. Ano ba yung mga big lifts, di ba? Big muscles. Squats, deadlifts, pull-ups, bench press, rows, military presses, yun yung, di ba, 6 big lifts na sinasabi nila. Yan, nagpo-focus ako sa ganyan, compound. Madalang akong pa-isolate kapag ang program is yung strength. And gusto ko talagang maging malakas, gusto ko maging, puro compound yan. Big muscles talaga. Hindi ko binibigyan ng mga curls, yung mga ganun dyan. Wala talagang, ang gusto ko talaga dyan, yung talagang buhat. Nakatayo ka, buhat press, or bench press, barbell rows, ganyan, or pull-ups, ganyan. I-promote mo yung body weights na mastering of body weight, pull-ups. Yan. Yan yung mga binibigay ko pag function ang gusto nila. Gusto ko lumakas. Gusto ko maka 100 push-ups ako. Ganyan. Diba? Yan ang magandang goal din ako. Yan. Para sa akin, yan mga sustainable type of goals. Kaya yung mga may goal na ganyan, tumatagal, Coach Louie. Oo. Kaya napag-usapan ko nga yan before ng isa pang trainer na kilala ko. Very interesting daw sa mga kliyente pag yung tinuruan mo sila mag-powerlifting. Kasi a skill development eh. Kita mo yung mga babae ngayon, nagpa-powerlifting na. Mga lean pa sila. Hindi naman sila malalaki. Kita mo nag-deadlift. Nag-deadlift ang lalakas, di ba, sa gym natin dito. Daming babae, mga Pilipino, di ba, na babae, pero nagpa-powerlift sila. Hip thrust, di ba? Minsan mas malakas pa. Lalo mga babae. Deadlifts nila, lalakas, di ba? Squat. Kasi daw, very addicting. Oo nga, pag ngayon, naka 120 kg deadlift ka. Tapos na-break mo, tuwan-tuwa sila. Kaya very motivating kasi it's a skill development. Nakaka-hooked. Kaya maganda to, Coach Louie. Ito yung pinopromote ko usually na goal. Improve function. Improve your function, improve your strength, endurance. Ang maganda rito is if you improve your function, everything follows. Longevity. Side effect na lang yung weight loss. Toning, weight loss, yung bodybuilding, side effect yan. Parang ako, yan ang program ko now is I improve my pushing functions, I improve my pulling functions, I improve my deadlifts, my hip hinge function, and my knee function, my squatting or lunging or step up. Ganyan. Yan ang pinaka-program ko is more on functions. Kasi, ganun pa rin naman. Nakapag-compete ako 2 years ago, ganun ang program ko. Hindi naman ako nag-isolate masyado, ganun. Kaya, yan ang magandang i-promote kasi addicting. Strength. Very, nahuhook sila, nahuhook yung mga clients. Yung client ko nga na isa, yung French client ko. So, ang goal lang niya is to be able to do chin-ups. Diba? Simple. Pero naman, ngayon, ang lakas na niya. Nakakapag one arm row siya ng 22 kg, babae. Tapos nakakapag chin-ups na konti-konti. Handa-handa. Kaya mabigat siya, malaki siya. So, pero yung grip, na-strengthen ko yung grip mo. Very important yan. Tuwang-tuwa. O long term. Ang talagang engagement long term kasi nagawa ko na to eh. Kaya nga ako hindi ako tumitigil kasi di ba? Meron pang 60 kg doon na dumbbells na hindi ko pa naka-conquer. Hanggang 58 kg pa lang yung nabubuhat ko sa incline. 60 kg. Parang ang goal mo talaga ma-reach mo yun eh. Ayaw mo talagang tumigil hanggang di mo ma-reach yun na mapadali mo. Very siya talaga. Addicting yan. Tsaka talaga nakaka-hook ang function programs. Kaya ako yan ang pinopromote ko. Pero siyempre, sila pa rin ang masusunod, di ba? Yung goals nila. Gusto ko weight loss eh. Hindi. Gusto ko ganito, toning. Ayoko mabuhat ang mabigat. Sila pa rin. Later on, medyo na-persuade ko lang sila. Doon kapag na-reach na nila yung weight loss goal nila, kung gusto mo, ayusin natin yung ganito, lakas mo. Ayusin natin yung push-ups mo, yung pull-ups mo, ganyan. Yung function, doon ko siya na-persuade unti-unti. Kasi mas long-term yung engagement. Tama. So yun.
Ano pa? Iba-iba pang Coach Louie. Sa akin naman, may mga client naman ako yung mga sports specific Ayun, exercises. very, diba? very, 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 very common, Coach Oo. Louie. Plyometrics, Plyometrics, ganyan. tennis, mga player ng tennis. Ibang-iba rin ang programming yan, Ibang Coach Louie. program nila. Kaya matatawa ka na lang minsan. Itong isang babae, program lang, weight loss, ang taba-taba, pero pinagpa-plyo, pinatatalon doon sa Delikado yun. sakit ng tuhod. Oo. Ano mangyayari? Wala, arthritis. Di ba? Kaya injuries, ACL. Di ba nung kasagsagan ng mga 10 years ago ng CrossFit, ang dami na injury diyan, yung pinapatalon sa mga sa mga box na na kahoy, bakal. Di ba? Okay lang kasi, Coach Louie, okay lang kung yun ang goal, di ba? Hindi, tsaka kung atleta ka, matagal ka, fit na fit ka na. Kaso, ang ginawa nila, gusto ko mag-CrossFit beginner. Gusto ko mag-CrossFit, di ba? Pinag-plyometrics, wala. Ayun, doon na sisimula yung mga injuries. Tama. Sport-specific, tama na programming is totally different din po. Kapag ang goal ng isang bata or isang tao is, gusto kong gumaling ako sa basketball, yung talon ko. Increase yung yung iba naman talon. Yun. So, that's power, yung power, yung may kasamang speed. So, gradual lang yan. Kailangan, sport-specific yung program mo. So, basketball, football, ganyan. May kliyente ako na footballer. So, lagi may knee injury. Coach Louie. Yung in-assess ko, yung paa, overpronated, flat na flat. Pag ganun talaga. Nakaganon talaga. Jacked up. Kaya lagi may knee injury. O paano ka tatakbo niyan? Sabi ko, kung ganyan ang paa mo. Sports. Diba? So, we did corrective exercises for that. Tapos binagyan ko siya ng mga balance, single leg. Yung single leg balance, halos hindi makatayo sa isang paa. O paano ka sisipa niyan kung, siyempre pag sisipa ka, isang paa lang yung nakaano, diba? Yung isa nakaangat. Injury abutin mo pag hindi ka. So, ganun. Corrective exercises, address speed, sport-specific movements. Balance. Yan. Kunwari, golfer, iba rin ang... Sa golf, iba rin. Boxers, iba rin, diba? Yung mga iba, matatawa ka na lang. Hindi naman boxingero. Pinagla-ladder. Anong goal mo? Bodybuilding, pero nakita mo, nagla-ladder. Diba? Matatawa ka na lang Sige, skip it. Mukhang maganda to, Mukhang mauuto ko tong kliyente ko dito sa ganitong program, diba? So, sa mga nanonood po dyan, watch out din po kapag, kailangan kayo yung nasusunod. Kung kayo yung nag-hire ng trainer, kung ano yung goals nyo, yun ang na-address. Hindi yung, masusunod yung trainer. Kung ang objective lang niya is pagurin ka. Diba? Tsaka yung bigyan ka ng bago para mauto ka. Na mag-renew, di ba? Bigyan ka ng bago. Uy, bago to Ladder tayo, ladder. Pero hindi naman nagba-boxing. Ako, there was a time, nag-boxing ako. Nagla-ladder ako, kasi gusto ko improve yung footworks ko. So, yun. Hindi ko gagawin yun for weight loss purposes or para pagurin lang yung sarili ko. Hindi, ginagawa ko siya para gumanda yung footworks ko. Diba? Pwede mo siyang gamitin sa football, sa basketball, gumanda yung footworks mo, diba? Yan, sport-specific, ladder, mga skip ropes, diba? Hindi ko siya ginagamit para pagurin lang yung kliyente. May purpose yan. Resistance band. So yan, ano pa ba yung mga ibang goals ng mga kliyente? Ako yung mga sa akin, specific to. Yung mga rehab. Rehab, yan. Nagre-rehab pa rin, di ba? Sabi niya, I've been suffering from pain on this, pain on that. So yan, i-address mo. So yan, may mga video tayo on this, di ba? Panoorin na lang, nagay natin sa link yung mga knee rehabilitation, shoulder rehabilitations, di ba? Yan. Address din, hindi pwedeng ang goal ko is para ma-relieve yung knee pain ko tapos pinagpapatalon-talon mo, pinagla-lunges mo. Ganyan, di ba? Hindi pwede, di ba? Added injury. Additional injury. Ano pa? Coach Louie na ibang program. Yung program na ginagawa natin, so yung mga seniors sa program natin, di ba? Oo nga, di ba? Very specific din yan. Ibang specific program dapat yan, di ba? So you have to address balance, yung function nila. Diba? Stress also, di ba? Stress, diba? Nabanggit mo nga kanina, di ba, na pag 40s and above na, dapat medyo hina-hina tayo kasi hindi na ganun ka-resilient ang mga muscles and tendons and joints niyan. At saka, depende pa rin sa stress levels. So, pag mataas na yung stress levels, huwag nang dagdagan. Huwag nang dagdagan. Huwag mo nang pag-crossfitin.
Sabi ko, meron nga akong kliyente ngayon, yung minamassage ko. Sabi ko sa kanya, diri mo, maghapon ka sa trabaho, stress ka na, pupunta ka ng gym, dadagdagan mo pa ng stress. Sabi ko dapat yung training mo medyo gradual na. Kailangan pawisan sila. Diba? Kailangan, may mga ganun, may ganito rin akong kliyente na ang hirap ipaintindi. Hindi, binayaran kita, kailangan patay ako. Kailangan patayin mo ako. Ha? Yun, ang problema sa ganun, Coach Louie. Babalik tayo doon sa topic natin about movement before. Ang pangit kasi ng relationship nila towards exercise is becoming a punishment. Kailangan patayin mo ako kasi nga they hate themselves. Totoo. Diba? Dapat may self-love muna bago mo, para maintindihan mo yung ginagawa mo. Kailangan may self-love. Yung magsimula sa self-love, hindi sa self-hate. Pag self-hate, punishment. Totoo. Diba? Kailangan din, binayaran kita eh. Patay ako yung pagdating mo sa gym. Bago umalis sa gym, patay. Diba? May kliyente akong ganyan na dati pa. Kaya pag-cardiohin mo yung anak ko, yung gusto ko pinapawisan siya, yung anak niya, gusto niya papayatin, pero ayaw niya ng weight training, ayaw niya na nagpapahinga yung anak niya. Hindi, kailangan pag-cardiohin mo in between. Wala, hindi pwedeng may pahinga yan. Dapat pag mga ganun, sabi mo sa kanya, kayo na kayo mag-train. Napakamot lang ako eh. Yung anak niya, ayaw niya pagpahingahin. Pag-treadmillin mo in between, sana gano'n. Tapos nag-boxing ka. Dapat boxing, puro cardio, ang bigay mo dyan, boxing. Hindi yung pabuhatin mo ng ganyan, tapos pinagpapahinga mo ng ganyan. Ikaw na lang mag-train. Mas magaling ka eh. Diba? Pagka gano'n, totoo yan. Dami ko na-experience na ganyan. Coach Louie, minsan, yan din ang limitations natin. Trainers na tayo eh. Ang hirap din mag-educate. Kaya nga itong ating channel is to educate, diba? Sa youth fitness din, diba? Isa rin yan. May adult, may senior, youth fitness, diba? Oo nga, youth. Ano naman, iba rin yan, diba? Saka meron nga tayong topic before, children's exercise. Children's exercise, oo. Na-discuss na rin natin yan. Pero yung bottom line dyan, hindi mo pwedeng bigyan ng mga heavy exercise yan. Yan. Anyway, yan. Lagay ko na rin sa link yan, yung ating programming dyan for children. Ano pa ba? Wala na akong kasi mga iba, dapat different types of yung mga discuss na lang natin yung mga kunwari, yung very important din yung limitations, Coach Louie. I-address din natin yan. Kailangan pag nag-assess kayo, alamin nyo yung limitasyon ng cliente. Yun pala, meron pala siyang may ACL injury pala siya before, tapos pinagpapatalon-talon niya dyan. Kaya pinag-skip rope niya ng pinag-skip rope dyan. Ay, very important po. Kaya yung very stiff pala tong tao na to, tight na tight pala siya, tapos bawat exercise niya sumasakit yung tuhod niya. Kasi nga, hindi kayo nag-movement preparation. Hindi kayo nag-loosen up. Tapos hindi ka nag-activate. So yung mga limitations, very aware din kayo dapat dyan sa part ng programming. Hindi yung, okay, tara, diretso, squats. Di ba? Diretso, bench press, sige. Binigyan ka agad ng 60 kilos, sige, bench press. So dapat yun, ano pa ba? Sabi ko nga, bodybuilding is just a very small portion of fitness. Ano pa ba ibang fitness, Coach Louie? Fitness na, side. Yung speed. Iba rin yung speed, di ba, Coach Louie? Yung power na sinasabi nila, di ba? Powerlifting pala. Powerlifting. Yun yung sinasabi natin na less reps, not to failure. Ako, pag powerlifting ang goal, movement specific ako. Kumbaga, kailangan, ma-practice. It's all about practicing a movement. For example, bench press, kailangan perfect repetitions. Hindi pwede yung nanginginig or nag-i-slow down, nagde-decelerate. Kailangan maganda yung rep. Kung nga sinasabi nga nila, di ba, not to failure. Kasi yun ang lagi mong pinapractice. Parang gymnastic yan. Nag-aaral ka ng ganito, ng movement, di ba? Squats, ganun din. Hindi yung makikita mo yung, di ba, yung aksidente nga sa gym, isang, di ba, yung sa squats yung namatay? Kasi nga, to failure. Para sa akin, kung magpa-powerlift ka, ganun kabigat, mo lang, buhatin mo yung kaya mo lang buhatin. Kaya nga, powerlifting is safe kung tama yung technique mo. Importante yung technique talaga. Kasi, ang powerlifting para sa akin is more of a brain exercise. Hindi siya muscle. Muscle, of course, nabe-break mo rin yung muscle dyan, pero kailangan you master the movement. Hanggang sa itong weight na to is nasa 5 out of 5 mo na. 5 repetition, good lahat. Walang mali. Progress. Add ka na ng weight. Yun yung powerlifting. Kaya nga ang powerlifting, mahaba pahinga,
At saka, not to failure. Sabi nga din, di ba? Kaya nga yung basic na 5x5, that's a powerlifting program. Yung 5 repetitions, 5 sets, mahaba pahinga. Di ba? Volume. Kasi the more practices you make, the more perfect repetitions you do. Parang mas na-educate mo yung utak mo yun, powerlifting. Anong Muscle program mo memory, ngayon? no? Program mo ngayon, bench press lang ako ngayon. Practice ka lang ng bench press. Anong program mo ngayon? Deadlift lang ako ngayon. Practice ka lang ng deadlift, di ba? Kailangan perfect lahat ng movement mo. Hindi ka yung nanginginig. Kundi, yun ang mamememorize ng utak mo. So, yun ang programming ng powerlifting. So, volume, maraming sets. Low repetitions. Not to failure. Not to failure. Heavy, of course. Not to failure, good movements. Hindi Right yung nagde-decelerate. Hindi yung nagde-decelerate na bumabagal. Pag sinasabing deceleration, bumabagal. Kailangan fluid movement, perfect movement. Ano pa ba? Goals, Coach Louie. Mobility, Coach Louie. Okay. Pag ang gusto lang niya, isa ng goal ko is maging mobility. That's maging flexible. Flexible or iba naman yan, di ba? Ma-improve ang mobility ko, di ba? Iba naman yan. Dagdagan mo yung mga stretching exercises or mga activation exercises, di ba? Yung hindi gumagalaw to Hindi gumagana yung isang muscle dyan Ganyan. Glute activations, ganyan. Yan, mobility, iba naman yan. So, yun, bottom line, Coach Louie, our topic for today, itong topic na to is for personalized programs. So, hindi po tayo kukuha ng program sa internet at gagayahin natin. So, tanungin nyo muna yung sarili nyo anong gusto nyo mangyari sa katawan nyo. Diba? Goals. And if ever you hire a trainer, professional personal trainer, diba? Kailangan kayo yung masusunod. Ano yung goal nyo? Hindi yung goal ng trainer. Sa pag-create ng goals, meron tayong tinatawag na SMART, yung SMART goal. Should be specific, measurable, attainable. Dapat pag meron tayong goal, meron tayong specific yung goal. Diba? Tapos dapat measurable yun. Diba? Measurable, paano naman measure yung goal mo, 'di ba? Depende kung bodybuilding ka, siyempre lumalakas ka o iba strength, diba? Or muscle mass. Check yung body fat percentage mo. Diba? Attainable ba 'yan? Time bound until when? 3 months, 4 months. Advice natin sa mga mga gusto magsimula ng isang fitness journey, fitness program. So yun, you cannot just copy-paste a program. Program should be interperson. It depends on the limitation. Depends on a person's limitation. Depends on their goals, specific goals. Hindi ka pwedeng magganyan para maging ganito. Okay? So, yun, and or hindi ka pwedeng functional activities para lang ganito for toning and everything, proper education. Ayan. Ano pa ba, Coach Louie? Yeah, that's it. So, programming. Relevant. It has to be, relevant. It has to be personalized po ang programming. Hindi po yan one size fits all. It's not one size fits all. So, it depends on a person's needs. It depends on a person's limitations, fitness level also. Depends on kung ano pa yung mga gusto niyang, kaya ako, Coach Louie, nagtatanong talaga ako sa kliyente ko, give me your top 3 goals. Oo, importante yun. Top 3 goals, para lahat ng goals, ma-address. Ay, gusto ko number 1, gusto ko muna maging malakas, sabi niya. Secondary lang yung weight loss. Okay, good. Magandang goal yan, sabihin ko explain ko sa kanila. So yun na yun, specific programming po para sa lahat. Hindi po tayo pwedeng gumaya, mag-copy-paste. Saka beware po yung pag nagpapatraining kayo or ganyan. You have to address your needs, your goals. Hindi yung nagaya ka lang, maganda tong program ng basketballista rito. Gusto ko mag-football diba? Maganda yung program ni Lebron pero gamitin ko kaya sa sa boxing. Parang magkalayo. Importante yun. So, balik ulit tayo doon sa kasi napaka, smart. So, specific, measurable, attainable, realistic ba yung goal mo? This is very important. Realistic ba yan? And time-bound. Dapat meron kayong time-bound. 3 months, 6 months. Normally, yung mga client,
gusto mag-toning kapag merong wedding, yan, mga kliyente natin, weight loss, merong wedding na atinan, o yung 50th birthday, 60th birthday, they want to be fit. Yung may mga ganong goals. Alright? Alright. Okay. So, basta, check nyo rin yung namin, yung mga videos namin about movement preparation. Very important. Very important. Pag-lift ng weights is to prepare your body for movement, for lifting. Yung ating ating inhibition and activation. Saka, diniscuss din natin doon yung mga right technique, di ba? Pinakita natin. Yung Very ating important. integration exercises. Sa exercises, technique. Yan. So, ganun lang. Yung binigay namin ngayon is pahapyaw lang kung paano ba natin ma-achieve yung, ano ba yung proper way or proper program para sa'yo. So, ano ba yung proper program for weight loss, for bodybuilding, for powerlifting, for ganun. Magkakaiba po yan. Magkakaiba. Para hindi kayo yan maliligaw. Hindi po yan one size fits all. Okay. That's it for today. So, don't forget to subscribe. Like and share. Okay. And comment po kung meron kami nakalimutan or nabanggitin or may mga katanungan or may mga topics na gusto niyo pang i-discuss namin. Yeah. Remember yung SMART goals natin. Dapat yung goal natin, SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Alright, thank you. Paalam na tayo. For sure. Bye for now. Bye. Thank you.